Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kahapon ay naging isang pambihirang araw ng pananampalataya at paggunita. Isipin ninyo, dalawang napakahalagang pagdiriwang ang ating isinabuhay sa iisang araw. Ang una ay ang First Sunday of Advent, kung saan sinindihan natin ang unang kandila, ang kandila ng pag-asa. At ang pangalawa, ginunita natin ang kabayanihan at makasaysayang buhay ni Gat Andres Bonifacio. Dalawang magkaibang tema, pero kung susuriin natin, iisa lang ang kanilang paanyaya, ang pagtindig ng pag-asa sa gitna ng isang mundong puno ng kawalan ng katiyakan. Sa pagsisimula ng panahon ng Adbyento, inaanyayahan tayo ng simbahan na muling buksan ang ating mga puso. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Kristo. Yung unang kandila na sinindihan natin ay hindi lang basta isang ilaw. Ito ay kandila ng pag-asa. Ito ang matibay na paalala na sa likod ng lahat ng dilim sa ating mundo, sa mga personal nating suliranin, sa mga pangamba natin para sa kinabukasan, sa bigat ng buhay na ating pinapasan, may isang liwanag na hindi kailanman mamamatay, isang liwanag na patuloy na sumisinag. Totoo, hindi natin hawak ang bukas. Walang sino man sa atin ang nakakaalam kung anong mangyayari mamaya o sa susunod na linggo. Pero ang magandang balita ay ito, hawak tayo ng Diyos ng bukas. At kasabay nito, ginunita natin ang buhay ni Gat Andres Bonifacio. Isang bayani na hindi nagatubiling ialay ang kanyang lakas, talino at maging ang sariling buhay para lamang makamit ng sambayanang Pilipino ang kalayaan. Yung tapang na ipinakita niya ay hindi lang tapang ng sandata o tapang sa pakikipaglaban. Ito ay tapang na nanalig na mayroong mas magandang kinabukasan para sa ating bayan. Kahit na sa kanyang panahon, tila napakalabo pa nitong mangyari. Si Bonifacio ay naging buhay na simbolo ng pag-asang nagsusumikap, lumalaban at walang sawang nagtataguyod ng kabutihan para sa kapwa. Siya ang mukha ng pag-asang hindi basta naghihintay kundi kumikilos. Sa ating ebanghelyo, mula sa aklat ni San Mateo, Kabanata 24, talatang 36 hanggang 44, malinaw tayong pinaalalahanan ni Jesus tungkol sa isang katotohanan. Walang sino man ang nakakaalam ng araw at oras ng kanyang muling pagbabalik. Hindi natin kontrolado ang panahon. Pero napakalinaw ng panawagan niya sa atin, kaya maging handa kayo. Hindi ito paghahanda na dulot ng takot o pangamba. Ito ay paghahanda na nakaugat sa isang buhay na may pag-asa. Ikinumpara niya tayo sa mga tao noong panahon ni Noe, kumakain, umiinom, nag-aasawa, abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. At dahil sa sobrang pagkaabala, madaling malunod sa mga gawain at makalimot sa kung ano ang tunay na mahalaga. Kaya ang Adbyento ay isang paanyayang huminto sandali, maglaan ng oras para magnilay, at balikan muli ang tanong, paano ba ako naghahanda para sa pagdating ni Kristo sa aking buhay? Kaya tingnan natin dalawang pagdiriwang, dalawang tema, ngunit iisang napakagandang mensahe. Ang pag-asa ay hindi isang konsepto lang. Ito ay dapat isinasabuhay. Ang pag-asa ay hindi passive. Hindi ito paghihintay na nakaupo lang tayo at umaasang may mangyayaring mabuti. Ang pag-asa ay aktibong paghahanda. Tulad ng pagpapagod at pagsasakripisyo ni Bonifacio para sa bayan, at tulad ng paanyaya ni Jesus na maging handa sa bawat sandali ng ating buhay. Ang tunay na pag-asa ay ang ilaw na hawak natin na ipinapasa natin sa iba. Sa pamamagitan ng simpleng gawa ng kabutihan, sa pamamagitan ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit, at sa pamamagitan ng matapat na paglilingkod sa ating pamilya, komunidad at bayan. Ngayong papalapit na ang Pasko, sana'y maging paalala ito sa ating lahat, na ang ating pag-asa ay hindi nakatali sa panahon, sa sitwasyon o sa mga material na bagay. Ang ating pag-asa ay isang persona, si Jesus. Siya ang Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. At siya ang tunay na dahilan kung bakit tayo patuloy na tumatayo kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Patuloy na nagsisilbi kahit pagod na tayo. At patuloy na nagmamahal kahit minsan nasasaktan tayo. Samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Aming mapagmahal na Diyos, sa pagdiriwang naming ito ng unang linggo ng Adbyento,
Nagpapasalamat kami sa iyong paalala ng tunay na pag-asa na nagmumula lamang sa iyo. Gawin ninyo kaming handa sa bawat araw, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa aming matibay na pananampalataya. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa isang mundong madalas ay nababalot ng dilim at kawalan ng pag-asa. Nagpapasalamat din kami sa buhay ni Gat Andres Bonifacio sa kanyang tapang at pag-asa para sa aming bayan. Naway matularan namin ang kanyang determinasyon at pagmamahal sa kapwa. Panginoon, habang papalapit ang Pasko, pagningasin ninyo ang kandila ng pag-asa sa aming mga puso. Ang turuan ninyo kaming maghintay ng may kagalakan, maglingkod ng may sigasig, at mamuhay ng laging handa sa iyong pagdating. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong panonood at pagninilay kasama namin. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mensahe ng pag-asa at inspirasyon. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Pagpalain kayo ng Diyos.